Magic Johnson bumilib sa performance ng Big Three ng Lakers at Rob Pelinka pinagpipilian si Sabonis at Gafford. Pero bago yan, sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Clippers kanina, napanatili nila ang top 2 spot sa Western Conference standings at maging sa NBA Cup, sila na ang nangunguna sa Group B. Malaking bagay ito sa kampanya ng Lakers ngayong season dahil pinapakita nilang hindi aksidente ang kanilang mainit na simula. Kitang-kita rin na mas lumalalim ang chemistry ng koponan at mas lumakas pa sila opensa at depensa. Pinangunahan na naman ni Luka Doncic ang Lakers matapos niyang magtala ng halos triple-double performance na may 43 points, 9 rebounds at 13 assists kasama ang 7 3-pointers, 1 steal at 1 block. Nagtapos din siya na may +9 sa plus/minus rating, patunay ng kanyang malaking epekto sa laro. Maraming fans ang nakapansin sa pagiging agresibo ni Luka, lalo na kapag kalaban ng Clippers na tila isa sa mga paborito niyang pag-initan. Bukod sa opensa, labis ding ikinatuwa ng mga manonood ang kanyang defensive improvement dahil mas aktibo na siya sa pag-rotate, pag-contest at pag-communicate sa depensa. Hindi rin magpapahuli si Austin Reeves na nag-ambag ng 31 points at 9 rebounds. Patuloy na pinapakita ni Reeves na kaya niyang maging 1 and 2 punch kasama si Luka kapag kinakailangan. Samantala, unti-unti na ring bumabalik ang prime form ni LeBron James matapos magtala ng 25 points, 6 rebounds at 6 assists. Dagdag pa ang 1 steal at 1 block. Mas nating consistent din ang kanyang shooting lalo na sa 3-point line kung saan nagrehistro siya ng 60% kanina sa laro. Ayon kay Lakers legend Magic Johnson, kung ipagpapatuloy ni LeBron ang pagiging third option at hayaan sina Luka at Reeves na manguna lalo na sa opensa ay hindi malabong malayo ang mararating ng Lakers ngayong season. Samantala, kanina na ay muling nakita ang malaking kakulangan ng Los Angeles Lakers sa kanilang frontcourt dahil sa pagkawala ni DeAndre Ayton na hindi pa rin nakakalaro sanhi ng iniinda niyang injury. Malaki sana ang maitutulong ni Ayton sa depensa at sa rebounding, ngulit dahil wala siyang malinaw na timeline kung kailan makababalik, napilitan ang Lakers na umasa kina Jackson Hayes at Maxi Kleber. Paulit-ulit ngang kinakain ni Zubac ang depensa ni Hayes lalo na sa low post at sa mga second chance points. Dahil dito, maraming analyst ang napapailing at nakapansin sa kakulangan ng Lakers sa isang tunay na rim protecting big man. Ayon sa ilan, kailangan talaga ng Lakers na magdagdag ng isa pang lehitimong big man upang hindi sila maubusan ng opsyon kapag may muling ma-injure sa kanilang frontline, lalo na't si Ayton nga ay wala pang tiyak na petsa ng pagbabalik. Isa pa, kung nais ng Lakers na makipagsabay sa malalakas na frontcourt ng Western Conference, dapat ay may isa pa silang maaasahang backup na may laki, lakas at mobility. Sa trade market, may ilang pangalan na lumulutang. Naroon si Domantas Sabonis na umano'y tinitingnan din ng Golden State Warriors kapalit ni Jonathan Kuminga. Pero ayon sa maraming analyst, mas praktikal at mas angkop para sa sistema ng Lakers si Daniel Gafford, lalo na't handa na raw siyang i-trade ng Dallas. Mas mainam daw si Gafford dahil mabilis, athletic, mahusay sa shot blocking at nagkaroon na rin siya ng chemistry kay Luka Doncic noong naglaro sila sa Mavericks hanggang sa umabot sa NBA Finals. Kung makukuha nga ng Lakers si Gafford, posible silang gumamit ng Twin Tower setup at mas magiging balanse ang kanilang depensa at transition game.